Bago natin tawagin si Pastor Steve, babasahin ko muna yung 1 Samuel chapter 12. Ito yung magiging basis ng pag-aaral natin sa Sunday School ngayon. Although magpo-focus lang si Pastor sa isang verse mamaya. So siya na lang mag-explain. So 1 Samuel 12, basahin natin sa ang Biblia version. Sinabi ni Samuel sa buong Israel, narito aking pinakinggan ang inyong tinig sa lahat ng inyong sinabi sa akin at naglagay ako ng isang hari para sa inyo. Tingnan ninyo ng hari ang nangunguna sa inyo ngayon, ako'y matanda na at ubanin. Ngunit ang aking mga anak ay kasama ninyo. Nanguna ako sa inyo mula sa aking kabataan hanggang sa araw na ito. Narito ako, sumaksi kayo laban sa akin sa harap ng Panginoon at sa harap ng kanyang binuhusan ng langis. Kaninong baka ang kinuha ko? O kaninong asno ang kinuha ko? O sino ang aking dinaya? Sino ang aking inapi? O kaninong kamay ako kumuha ng suhol upang bulagin niyon ang aking mga mata? Sumaksi kayo laban sa akin at aking isasauli sa inyo. At kanilang sinabi, hindi ka nandaya sa amin, ni inapi kami, ni tumanggap man ang anuman sa kamay ng sino man. Sinabi niya sa kanila, ang Panginoon ay saksi laban sa inyo. At kanyang binuhusan ng langis ay saksi sa araw na ito, na hindi kayo nakatagpo ng anuman sa aking kamay, at kanilang sinabi, siya'y saksi. At sinabi ni Samuel sa bayan, ang Panginoon ang siyang humirang kina Moises at Aaron at siyang naglabas sa inyong mga ninuno mula sa lupain ng Ehipto. Ngayon nga tumayo kayo upang ako'y makiusap na kasama ninyo sa harap ng Panginoon tungkol sa lahat ng matuwid na gawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa inyo at sa inyong mga ninuno. Nang si Jacob ay makapasok sa Ehipto at ang inyong mga ninuno ay dumaing sa Panginoon, sinugo ng Panginoon sina Moises at Aaron na siyang naglabas sa inyong mga ninuno mula sa Ehipto at pinatira sila sa lugar na ito. Ngunit nilimot nila ang Panginoon nilang Diyos. Kanyang pinagbili sila sa kamay ni Sisera na pinuno ng hukbo ni Hazor at sa kamay ng mga Pilisteo at sa kamay ng hari ng Moab at sila'y nakipaglaban sa kanila. Sila'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat tinalikuran namin ang Panginoon at naglingkod kami sa mga Baal at sa mga Astarot. Ngunit ngayon, iligtas mo kami sa kamay ng aming mga kaaway at kami ay maglilingkod sa iyo. Kaya't sinugo ng Panginoon sina Jerubbaal, Bedan, Jepta, si Samuel at niligtas kayo sa kamay ng inyong mga kaaway sa bawat dako at kayo'y nanirahang tiwasay. Nang makita ninyo si Nahas, na hari ng mga anak ni Amon, ay dumating laban sa inyo, ay inyong sinabi sa akin, hindi, kundi isang hari ang maghahari sa amin. Bagamat ang Panginoon ninyong Diyos ay siya ninyong hari. Ngayon, ngay masdan ninyo ang hari na inyong pinili, na siya ninyong hiningi. At tingnan ninyo, nilagyan kayo ng Panginoon sa inyo ng isang hari. Kung kayo'y matakot sa Panginoon, maglilingkod sa Kanya, makikinig sa Kanyang tinig, at hindi maghihimagsik laban sa utos ng Panginoon, at kung kayo at ang hari na naghahari sa inyo ay magiging masunurin sa Panginoon ninyong Diyos, ito'y magiging mabuti. Ngunit, kung hindi ninyo papakinggan ang tinig ng Panginoon, kundi maghihimagsik kayo laban sa utos ng Panginoon, ay magiging laban sa inyo ang kamay ng Panginoon gaya ng sa inyong mga ninuno. Ngayon ay tumahimik kayo at tingnan ninyo ang dakilang bagay na ito na gagawin ng Panginoon sa harap ng inyong mga paningin. Hindi ba pag-aani ng trigo ngayon? Ako'y tatawag sa Panginoon upang siya'y magpadala ng kulog at ulan. At inyong malalaman at makikita na napakalaki ng kasamaan na inyong ginawa sa paningin ng Panginoon sa paghingi ninyo para sa inyong sarili ng isang hari. Kaya tumawag si Samuel sa Panginoon at ang Panginoon ay nagpadala ng kulog at ulan ng araw na iyon. Ang buong bayan ay lubhang natakot sa Panginoon at kay Samuel. Sinabi ng buong bayan kay Samuel, ipanalangin mo ang iyong mga lingkod sa Panginoon mong Diyos upang huwag kaming mamatay. Sapagat aming idinagdag sa lahat ng aming mga kasalanan ang kasamaan ng paghingi para sa amin ng isang hari. At sinabi ni Samuel sa bayan, huwag kayong matakot, tunay na inyong ginawa ang buong kasamaang ito, gayon may huwag kayong lumihis mula sa pagsunod sa Panginoon, kundi kayo'y maglingkod ng buong puso sa Panginoon. Huwag kayong bumaling sa pagsunod sa mga bagay na walang kabuluhan, na hindi magbibigay ng pakinabang o makapagliligtas sapagkat ang mga iyon ay walang kabuluhan. Sapagkat hindi itatakwil ng Panginoon ang kanyang
bayan, alang-alang sa kanyang dakilang pangalan, sapagkat kinalugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan para sa Kanya. Bukod dito, sa ganang akin, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon. Sa paghinto ng panalangin para sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid sa daan. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo ng tapat sa Kanya ng inyong buong puso at alalahanin ninyo ang mga dakilang bagay na Kanyang ginawa sa inyo. Verse 25, ngunit kung kayo'y gagawa pa rin ng kasamaan, kayo at ang inyong hari ay mapupuksa. Ito ang salita ng Panginoon. Tawagin natin si Pastor Steve para sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Gandang umaga po sa inyong lahat. Salamat din sa pag-aanyayan niyo sa akin na magturo dito uli sa inyo. Kanina inaalala ko yung simula ng gawain ito noong 1998 ba yun, Pastor George? At dalawang grupo kumbaga nag-merge at doon na-rent yung bahay doon sa kabila, tinayo yung bubong sa likod, coco lumber, yero, at doon nagsimula ang gawain ito, ang naging church. At kami sa Moonwalk na nagpapasalamat pa rin sa Panginoon sa kanyang patuloy na ginagawa rito sa San Pedro. Ngayon, binasa ni Pastor George para sa akin yung chapter na ating tatalakayin dahil yun, medyo kinakalawangan kinakalawang yung aking Tagalog. At kung akong nagbasa niyan, siguro hanggang ngayon nagbabasa pa ako kasi medyo mabagal. Pero mabilis ang pagbabasa ni Pastor George diyan at mahusay siyang magtagalog kaysa sa akin. Anyway, ang ating tatalakayin dito, yung next to last verse, verse 24 ng chapter na ito, basahin ko ulit yan. Sinabi ng Panginoon dito, at pagamat sinabi ito sa bansang Israel, nung panahong naging hari sa kanila si Saul, meron ding aplikasyon sa atin ngayong 2026. Sinabi ng Panginoon sa kanila, sa pamamagitan ni Samuel, matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo ng tapat sa Kanya ng inyong buong puso. Alalahanin ninyo ang mga dakilang bagay na Kanyang ginawa sa inyo. Magandang direksyon sa ating lahat. Manalangin tayo muli at hilingin natin ang tulong ng Panginoon sa ating pag-aaral dito sa talatang ito. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, binasa namin itong talata, itong buong kapitulo, direksyon ninyo sa inyong bayan noong unang panahon, pero meron ding aplikasyon sa amin ngayon. Dahil pwede naming isipin, pagbulay-bulayan ang inyong dakilang ginawa alang-alang sa amin. At kung pagbulay-bulayan namin ito, o aming Diyos, dapat kayong paglingkuran ng buong puso namin. Tulungan niyo kami na gawin ito dahil karapat dapat kayong purihin at paglingkuran hanggang kamatayan at walang hanggan. Dahil kayo ang aming tagapagligtas. Salamat o Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang konteksto dito ng talatang ito, binasa natin, hiningi ng bayan kay Samuel sa Panginoon ang hari. Dahil ganang kinwento ni Samuel na inaatake sila ng maraming kalaban at inisip nila ang solusyon dito, kung meron kaming hari tulad sa mga bansa sa paligid, okay kami. Ano ba yon? Ang solusyon, inisip nila sa kanilang problemang sa paligid, kung may hari. Politics, Alam nyo, sa ating panahon, ganun pa rin. Inisip ng mga tao, politics ang solusyon. Kung magaling yung presidente, maayos ng sitwasyon sa church, at pati kami sa US. Kung si Trump ang presidente, okay na. Ang solusyon, ika ni Samuel dito, hindi sa politics. Kasi may babala sa kanila, kung magrebelde kayo sa Panginoon, suwayin nyo ang kanyang salita, pati ang hari ninyo mawawala.
Hindi yon ang solusyon. Anong solusyon? Ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, ang Diyos, ang Panginoon. Siya ang ating susundin. Siya ang ating maghahari sa atin. At kung siyang hari natin, yon may solusyon tayo. Kahit na may hari, edi ano bang palatandaan na pinakita ni Samuel sa kanila na soberano ang Diyos? Dapat sa kanya umasa, hindi sa hari. Alam niyo ang nangyari. Di ba panahon ng aning ngayon ng ano bang ng trigo, biglang nagkaroon ng malakas na ulan. Hindi siyempre ang trigo nakatayo diyan. Pero kung malakas ang ulan, mapapadaba yan. It's gonna be masisira ang ani. Paghuhusga din ng Panginoon sa kanila. Baka isipin nyo, ang lupit ng Panginoon sinira niya ang kanilang harvest. Kasi parang alam ng Panginoon sa kanila, yung paghingi ng hari ay sa puso nila, umaasa sila sa hari at hindi sa kanya. Parang sa puso nila, tumatalikod sila sa Diyos at nagtitiwala sa isang tao na matangkad si Saul, di ba? Yung ulo niya hanggang sa balikat lang niya yung ulo ng mga ibang tao. Head over their head, yung mga matangkad. Mukhang magaling. Bagamat mahihiyain, di ba? Nagtago siya nung una. Pero, yun ang inasahan nila, hindi ang Panginoon. Hindi yung soberanong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya yung ulan na yan, yung thunder and lightning na nangyari, pinakita ng Panginoon kung sino nga ang Diyos dito. Huwag nating kalimutan yan. Sino ang ating inaasahan sa buhay natin? Panginoon o politics? O magaling, kung gusto niyo well, I'm not gonna enter into politics. Kahit sino ang binoto nyo, huwag niyong pag-asahan na yun ang magliligtas sa bayan. Isa lang ang ating dapat pag-asahan. But syempre gusto natin ang presidente na sumusunod sa batas, may prinsipyo. Syempre, righteousness exalts a nation. Sinabi ng Panginoon yan. But at the same time, saan ang ating pag-asa? Sa politics o di kaya sa Panginoon? O yun ang problema nila, yan ang konteksto nila. Pero sa gitna nito, may tagubilin si Samuel sa bayan, dito sa verse 24. At siguro magsimula tayo ulit verse 23. Alam niyo itong verse 23, pinitch ko ito sa Moonwalk Community Bible Church. One time na umuwi kami sa States ng 6 months. At sinabi ko, yung sinabi ni Samuel, bukod dito sa ganang akin, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon na sa paghinto ng pananalangin para sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Well, hindi naman siya umalis, pero sinasabi niya, ako'y tumatanda. What was the word? Bago sa akin yung word na yan. Ako'y ubanin. Allah, ako din. Ubanin. 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 Maputi ng buhok. Ibig sabihin, bagong word sa akin yan. So, ubanin pala. Anyway, siya'y tumatanda. Papanaw na. Pero habang tumatanda, hindi niya nagagawa yung ibang mga gawain, ang pag-iikot, pagpipit sa iba't ibang dako. Pero sabi niya, patuloy akong mananalangin para sa inyo. At alam niyo, dito sa SGCC, pag-pray ko pa rin kayo. Hindi naman araw-araw, pero sa aking regular prayer cycle, pinapag-pray ko pa rin ang gawain dito. Naway pagpalain ng Diyos kayo. Pero anong direksyon ni Samuel sa kanila? Verse 24.
Matakot lamang kayo sa Panginoon. Number 1. Ano pang tagubilin niya? Maglingkod kayo ng tapat sa Kanya ng inyong buong puso. So, dalawang direksyon. Pero meron ding isang motibo na ibinigay niya sa kanila, alalahanin ninyo ang mga dakilang bagay na Kanyang ginawa sa inyo. Doon tayo magsimula sa motibo. Yung motivation ng buhay Kristiyano. Sa buhay Kristiyano din natin. Hindi lang para sa kanila ng panahon ng lumang tipan, pinaalalahan sila ni Samuel, anong ginawa ng Diyos sa inyo? Di ba, buong kasaysayan ng Israel, kumbaga kinuwento niya sa kanila. Hanggang sa araw na yon, yung paglabas nila sa Ehipto, yung panahon ng mga hukom, mga judge. And ngayon, pagdating sa araw na yon, isipin natin, ano ba ang ginawa ng Panginoon alang-alang sa atin? What has He done for you? So, Sunday school ito. Siyempre, may notes ako. Meron akong inisip. Pero kung tanungin ko kayo, kung pasalamatan natin ang Diyos ngayon, isipin natin, count your many blessings. Name them one by one. Anong ginawa? Anong dakilang ginawa ng Diyos para sa inyo dito sa SCCC? Meron ba? Ay, kawawa kami dito, Pastor. Ganun ba ang attitude nyo o naisip nyo? Wow! Marami nga ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Sige, sinong gustong magsimula? Wala siyang ginawa para sa inyo? Meron. Ano ba? Okay, sige. Pagdagdag ng miyembro, sinong gumawa nun? Si Pastor George? Hindi. Ito ay pagpapala ng Panginoon sa pangangaral nga ng pastor ninyo, pero ang Diyos ang nagliligtas, hindi ang pastor. Purihin ang siya. Ano pa? Choir. Okay. Mga nagtutulong sa atin sa pag-aawit ng papuri ng Diyos. Ano pa? Personal din. Pwede rin isipin yon. Personally, ano bang ginawa ng Panginoon para sa inyo? Pakilakas. Mahinang. Sige, laksan nyo. Paano yung kaligtasan natin? Di po ba? Hindi na ako patungo sa impyerno. Hindi na ako mumukmuk sa isang tabi dahil, ay grabe ang buhay ko. Isipin ko, dakila ang ginawa ng Panginoon. Ano pa? Marami ba? Oh, that's a big blessing. Sa aming church sa US, merong isa. Blessing din na way yun. Kasi purpose ng Panginoon sa ikabubuti ng tao at sa ikabubuti ng church, ang disiplina. Pero siyempre, sinong gustong magkaroon ng discipline case? So pagpapala yun, ibig sabihin, mga miyembro nagpatuloy sa tamang landas. Blessing. Perseverance of the saints. Ano pa? Just yung binanggit ko kanina, isipin natin yung history, kinuwento ni Samuel sa kanila, dati, nandun kayo sa ilalim ng bubong lang na walang pader, tapos dinagdag pader, tapos masikip na yan, dito kayo nilipat, binigyan kayo ng lote rito. Tapos may building. Blessing. Material na bagay, pero pagpapala rin ng Panginoon. Ano pa? Tinalikuran niya kayo? Kinalimutan niya kayo? Yes. Mga kapatid, hindi maiwasan, dito sa buhay natin sa lupa, makakaroon ng mga crisis, ano bang sinabi ng Panginoon? In the world, you have tribulation. But I have overcome the world. Ano pang sinabi ni Pablo? All who desire to live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. And so,
Huwag tayong magulat kung may mga pagsubok na dumarating, hindi lang sa buhay individual ng bautisang Kristiyano, meron ding dumarating sa iglesia, sa buong iglesia. Naranasan din namin yon sa aming iglesia sa Estados Unidos. Pero, nandyan pa. Alam niyo, pagpapala yun. Ano pang ginawa ng Panginoon para sa inyo dito? Alam niyo, binanggit sa akin ni Pastor George kanina, may 4 na may cancer. Tatlong may cancer. Let's praise God. So, nandito pa kayo. May mga matatanda na may sari-saring sakit. Pero meron akong nakikitang ubanin. Ubanin. Sa aking harapan. Hindi lang ako. Sorry, mali ang pronunciation ko. I'm learning a new word. Ubanin. Alright, so, nandito pa. Ibig sabihin, pinapalakas kami ng Panginoon. Blessing. Count them one by one. Magandang payo ito sa mga kapatid na minsan dumarating nga ang pagsubok sa buhay. Minsan, alam nyo, paggising, naranasan nyo ba ito? Paggising, parang mabigat ang puso. Bakit? Bakit ganito? Sabi ng Panginoon, alalahanin nyo ang mga dakilang bagay na kanyang ginawa sa inyo. Huwag kalimutan. Bilangin nyo. Ako, aminin ko sa inyo, minsan, paggising ko, mabigat ang puso, may mga bagay na pumapasok sa isip ko, bakit ganito, ang hirap nito. Pero kung doon kayo tumingin, babagsak kayo. Itigil nyo. Ano bang payo ng Panginoon sa Philippians chapter 4, verse 8? Sinuulo nyo ba yun? Maganda, isaulo nyo ang verse na yon. Sinuulo ko sa English, sa Tagalog, babasahin ko. Philippians 4:8, Filipos 4:8. Kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung merong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ibig sabihin yung mga ibang bagay, kalimutan nyo. Right? Kailangang turuan ang ating isip, huwag ganyan pumunta, dito ka mag-isip. So, sabi ng Panginoon sa mga taga-Israel, sira na yung pag-ani ng trigo, pero, nandiyan ang Panginoon. Isipin nyo, ang mabuti at dakilang ginawa niya, alang-alang sa inyo. So, kung gano'n ang sitwasyon natin, pinagpala tayo ng Diyos. Dakilang bagay. Hindi malit na bagay. Hindi katiting na bagay ang ginawa niya sa atin. Napakadakila. Ligtas na ako. May buhay, may hininga, and wala pang bumanggit ng pamilya. Isipin natin, may pamilya ako, at ang pag-ibig, umiiral sa aming tahanan. Hindi malit na bagay yun. Kung maski may suliranin sa pamilya, sa tahanan, isipin nyo, may purpose ang Panginoon dyan. Well, dakilang bagay. Anong dapat gawin kung ganito ang dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin? Hanggang anong oras? 10:05? 10:10. Okay, sige. Isipin natin. Anong dapat gawin? Alright, basahin natin muli. Matakot lamang kayo sa Panginoon. Matakot.
Ingat ka! May aso dyan! Mga iba, takot sa aso. Baka may rabies. Well, matakot sa hindi ganon ang takot sa... Basahin ko ang isang talata rito sa 1 Peter chapter 1, verse 17. Unang Pedro 1:17, sinabi ni Pedro, igalang ninyo ang lahat ng mga tao, that's chapter 2. Chapter 1, verse 17. Kung inyong tinatawagan bilang ama ang humahatol na walang pagtatangi ayon sa gawa ng banal ng bawat isa, mamumuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Mamuhay kayo na may takot. May takot. Siyang Ama. Ama na nasa langit. Diba? Yan ang tinuro sa atin ng ating Panginoon. Banalangin kayo ng ganito. Ama naming nasa langit. Basahin yung Mateo 6 sa Sermon on the Mount. Paulit-ulit yung binabanggit yung pangalan na Ama sa Diyos. Ama. Ang inyong Ama na nasa langit, alam niya ang inyong pangangailangan. Mahal niya kayo. Pagtiwala pa rin kayo sa Kanya. Pero itong Ama natin, siyang hukom. Siyang maghuhusga. Huwag natin kalimutan. Mahal natin siya. Siya ang ating Ama. Pero siyang hukom. Igalang natin siya. Paglingkuran natin siya na may takot. Takot. Siyang dakilang Diyos. Fear Him. Hindi ito yung takot na papatayin niya ako, wawasakin niya ako, dudurugin niya ako. Kung hindi yung takot na siyang aking Ama na nasa langit na dakila at banal. At gusto ko siyang sundin ng buong buhay ko. Yung paggalang ni isang anak na nagmamahal sa kanyang tatay. Pero, siyempre, hindi to yung relasyon na parang magkaibigan lang. Na parang casual lang. Dahil siyang dakilang Diyos at hari ng mga hari at hukom ng lahat. So, mga kapatid, takutin natin. Dapat tayo matakot sa Kanya. Allahanin natin. Pinakita niya sa kanila ang kanyang kapangyarihan. Winasak niya ang kanilang pag-aani ng trigo. This is God's great power. Dapat matakot sa Kanya. Ipaglingkuran natin siya na may paggalang na malalim. Pangalawang sinabi niya, paglingkuran niyo siya ng tapat. Ang sinabi dito, kung tutusin yung word na ginamit sa wikang Hebreo, ng tapat, ibig sabihin, ng katotohanan. Walang pagkukunwari, ibig sabihin. Pero let's break this down. Serve. Ano bang ibig sabihin ng serve? Ibig sabihin, mga lingkod tayo. Mga alipin tayo. Gaya ng sinabi sa Mark chapter 10, yung halimbawa ni Jesus. Marcos 10:42. Ganitong sinabi ni Jesus, kanyang mga alagad na nag-aaway kung sino ang pinakadakila. Ano ba yon? Pride. Pagmamataas. Sakit ng bawat isa sa atin. Pinanganak tayo na mayabang. No? Bawat isang sanggol, mas magaling kaysa ibang sanggol. No? Ganon tayo pinanganak. Natural sa atin yan. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, hindi dapat ganon sa inyo. Sa 42, kaya sila'y tinawag ni Jesus at sinabi sa kanila, nalalaman ninyo ng mga kinikilala upang mamuno sa mga hentil, ay tumatayong Panginoon sa kanila. At ang mga dakila sa kanila, ang siyang nagsusunod sa kanila.
Subalit, hindi gayon sa inyo. Ngunit ang sinumang ibig na maging dakila sa inyo ay kailangang maging lingkod ninyo. At ang sinumang nais na maging una ay kailangang maging alipin ng lahat. Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Gayahin natin ang ating dakilang Panginoon bilang alipin ng lahat. Sino tayo? Alipin ni Jesus. Serve Him. Hindi dapat paglingkuran ang sarili. Alam nyo, mga tao sa mundo, ganon. Ako ang number one. Akong dapat masunod. Mas marami akong alam. Sabi ni John Calvin, lahat tayo, kumbaga nagdadala ng kaharian sa aking puso. Akong hari ng lahat. Sabi ni John Calvin. Kilala ni John Calvin ang sarili niya at ang mga tao sa paligid niya. Ganun tayo. May dalang kaharian sa puso natin. Ako ang hari. Hindi. Ako'y alipin. Serve Him, not self, not money, not fame. Hindi yung laman, kung hindi siya. In truth, na may katotohanan, ibig sabihin ng tapat, may katotohanan, hindi kunyari. Hindi pumapanggap, akong lingkod ng lahat. Akong pinaka-humble. Bakit ganyan? Yeah. Ako, kung tutusin, akong pinaka-humble sa lahat ng tao. Allah, ang yapang ng dating, ano? Hindi sarili, hindi kunyari, hindi parang ganun lang. You know, halimbawa si Samuel dito. Alam niyo, bata pa siya, gaya ng sinabi niya, mula nung bata pa ako, ako'y naglingkod sa inyo. Totoo yun. Di ba, dala siya ng kanyang ina doon sa templo or tabernakulo at siya'y naglingkod kay Eli. Sa chapter 3, ganito ang nangyari. Tinawag siya ng Panginoon. Hindi niya pakilalang Panginoon. Sinabi ni Eli sa kanya, susunod, sabi mo ng ganito, chapter 3, verse 10. At ang Panginoon ay dumating at tumawag na gaya ng una, Samuel, Samuel. Nang magkagayoy, sinabi ni Samuel, magsalita ka sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Sana ganun ang sagot natin sa Diyos. Kahit anong sabihin mo, akong iyong lingkod ng buong puso. Sinabi ni Samuel sa kanila, paglingkuran niyo ang Panginoon ng tapat, sa inyong buong puso. Buong puso. Hindi kalahati sa sarili, kalahati sa trabaho. Kahit yung trabaho natin, dapat gawin para sa Panginoon. So, sa aplikasyon, isipin natin, paglingkuran ang Panginoon ng buong puso, ng buong katapatan, bilang lingkod, siya ang ating pinaglilingkuran. Isipin natin sa trabaho. Alright? Let's break it down. Colossus 3. Sa trabaho, paano dapat magtrabaho? Ika ng Panginoon dito, Colossus 3, 23. Ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso. Alright, sinabi niya, paglingkuran niyo ang Diyos ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon. At hindi sa mga tao, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesus Kristo. Lahanin natin, kung pumapasok kayo sa trabaho, hindi si bossing ang pinaglilingkuran. Okay, meron siyang tagubilin sa iyo, may dapat gawin. Pero gawin niyo ika ni Pablo para sa Panginoon.
Sinasabi ko dati sa Moonwalk na ang mga Kristiyano ay dapat tanggapin yung Employee of the Month o di kaya Good Citizen Award. Kasi hindi tao. Kung taong pinaglilingkuran tapos umali siya, pwede magtamad. Walang tumitingin. Pero kung ang Panginoon ang pinaglilingkuran, alam natin, laging nandun. Nakikita niya tayo, kahit ano, kahit kailan. So, paglingkuran ng Panginoon sa trabaho, sa bahay. Isipin yung mga nanay sa bahay, mga tatay sa bahay. Sa pamilya. Gawin yung inyong tungkulin na sinabi ng Panginoon kung ano yun, gawin nyo para sa Kanya. Mga nanay, ito talagang nagtae uli si Junior. Kailangan linisin. Gawin nyo para sa Panginoon. Kasi yan ang trabaho ng ina. O ng tatay din mismo. Minsan. Marunong ba kayo, mga tatay, magpalit ng lampin? Dapat. Tama. Gawin nyo lahat para sa Panginoon. Na may pagmamahal, syempre, sa anak. Pero gawin nyo lahat. Yung love your wife, anong sinabi ng Panginoon? As Christ loved the church. Gawin nyo para sa Panginoon. Sa iglesia, paglingkuran natin ang Diyos dito sa iglesia. Alam niyo, ang pastor, kausap ko si pastor, ang pastor ay servant minister, that's the word diakonos, of the word. Okay? Naglilingkod kami sa pangangaral, pagtuturo. Paglilingkod sa, it is the Lord Christ that we serve sa church. Gawin nyo ng buong puso. Mga diakono, ano bang trabaho nyo? Diakono means servant. Okay? Mga lingkod ng iglesia, ang mga diakono. So, pag-aalaga ng mga byuda, pag-aalaga ng pinansa ng iglesia, building, etc., para hindi maabala si pastor, gawin nyo ng buong puso, di ba? Na may katapatan sa Diyos. Mga miyembro, walang ginagawa. Hindi, bawat miyembro may dapat gawin. Binigyan kayo ng kaloob. Para saan? Para paglingkuran ng Diyos. Use your gifts para sa Panginoon. Kung ano man ang tawag niya sa inyo. At kung may anumang bagay na tumatawag ng pansin ninyo palayo sa Diyos, ang puso nyo nadadala. Paglingkuran ng Diyos, katakutan nyo siya, paglingkuran nyo siya ng may katapatan, ng katotohanan, ng buong puso. Huwag niyong hayaan na mahati ang puso niyo ng anumang bagay. Mga single, huwag niyong hayaan na manakaw ang puso niyo ng di mananampalataya. Ang puso niyo ay para sa Panginoon. Alam niyo ang sinabi ni John Calvin, ang motto niya sa buhay, my heart for His cause. Sana ganoon din tayong lahat. My heart for His cause. Paglingkuran niyo siya ng buong puso. At mga kaibigan natin dito, ano bang dakilang bagay ang ginawa ng Panginoon sa inyo? Baka sabihin, wala. Hindi yan totoo. Sinabi ni Pablo doon sa Athens, binibigay niya sa inyo buhay, hininga at lahat ng mga bagay. Buhay, hininga, lahat ng mga bagay. Marami din siyang binigay na pagpapala sa inyo. At alam niyo, sinabi ni Pablo, Roma 2, talatang 2 o 3 yan, na yung kabutihan ng Diyos sa inyo ay dapat magdala sa inyo tungo sa pagsisisi. Pagsisisi. Mabuti ang Diyos sa inyo. Bakit niyo siya lalabanan? Bakit niyo siya tatalikuran? Mabuti ang Diyos. Tikman niyo. Makita niyo. Mas mabuting kilalanin yung Diyos. Gaya ng sinasabi ng mga iba kanina, narinig niyo ang kanilang patuto, mabuti ang Diyos sa amin. Pinagpala kami ng Diyos. Oo, may pagsubok.
Oo, may mga suliranin na dumarating. Pero sa kabila ng lahat ng mga iyon, may kagalakan kami dahil mabuti ang aming Diyos. Now, maring may tanong?